Yusek, what is your reaction about the growing list of dubious confidential fund recipients of VP Sara Duterte? House Deputy Majority Leader Paulo Ortega cited more names like Amoy Leo, Fernan Amoy, and Jody Asim. And they even call it Team Amoy Asim po. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na-issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Sunod na tanong, Marical Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa the Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. May tanong po ulit si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon lang sa asylum application ni Attorney Harry Roque, ano ba talaga nakikitang motive dito ng Palasyo? Do you see this as a tactic of Attorney Roque para makiiwas doon sa mga criminal proceedings as what was stated in a petition filed by a doon sa abroad, sir, ma'am anong tactic ang nakikita niyo rito? Kahit hindi pa naman po siya nag-a-apply ng asylum sa Netherlands, alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang Quadcom hearing. Siya ay umalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? Taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang mga isinawalat, no, sa Quadcom hearing patungkol sa kanyang mga transaksyon. And doon sa posibleng maging dahilan, posibleng yung affiliation niya kay dating Pangulong Duterte, do you see this as a reason para hindi maaprobahan yung application niya sa asylum sa the Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makakaapekto sa kanyang petition for asylum. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. May mga magsasaka na po yung umiiyak sa sobrang baba daw ng presyo ng palay. I heard may 16 pesos pero parang umaabot hanggang 12 pesos po yung presyo. Ano po ang pwedeng gawin ng ating gobyerno para naman po hindi malugi yung mga magsasaka, lalo na po panahon na po ng anihan ngayon at meron pang kasabay na import o pag-angkat ng bigas. Doon po sa nabanggit ninyo mga bagong proyekto na aprobado ng NEDA, nakalagay po doon 4.1 million na magsasaka makikinabang. Anong mga proyekto din po yon? Nasagot ko na po ito noong nakaraang araw, if I'm not mistaken, last week. Sinabi po natin yung mga magsasaka po na nagbibigay ng kanilang sentimiento dahil mababa ang pagkakabili ng kanilang bigas. Ang sabi nga po natin, ayon kay Secretary Kiko Laurel, ito po ay may kinalaman din po ang mga traders. So, ang ating pong in-advise noong nakaraang linggo po ay pumunta po ang mga farmers sa mga local government units concerned
at doon po ay maaaring tumulong ang lokal na pamahalaan para madala ang kanilang mga bigas sa NFA stores. Okay? At doon po ay binibili po ng mas mataas ng gobyerno po ang kanilang bigas. At sinabi po natin noon pa na nagsasagawa na po, no? Nandun na po tayo sa procuring the trucks po para po makatulong po ito sa mga farmers na wala pong kakayanan na magdala ng kanilang palay diretso po sa NFA stores. At yun po ay sinasagawa na po natin para hindi na po sila mahirapan para magdala ng kanilang mga palay. Ayun. Yusek, how soon po yung pagbili natin ng mga truck? Kasi ito po yung isa sa nakikitang paraan para nga po yung mga magsasaka na wala namang pera para pang arkila ng mga truck para dalhin sa NFA yung kanilang mga ani. Sa tingin ko po, ito siguro yung isa sa nakikita nila para makatulong din na mismong NFA na ang pumunta sa kanila habang inaani. Kasi po yung mga traders ganun ang ginagawa eh. Habang inaani, nandun na po sila, may dala ng mga truck, meron ng mga sako, tapos meron na rin dalang pera na pambili. Kaya napipilitan yung mga magsasaka na doon na ibenta sa halip na sa NFA, sila pa yung magdadala doon sa opisina nila. Eh wala naman po silang pang-arkilan ng mga truck. According to Secretary Kiko, ito pong taon po, sa kasalukuyan po ay ginagawa na po yan at sana po mapabilis kasi alam naman po natin pag dumaan po sa procurement, medyo hindi po ganun kabilisan. Kaya dinadasal po natin na masang-ayunan na agad at magkaroon po talaga ng magandang transaksyon patungkol po sa pagbili po ng trucks para sa mga farmers. Last question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni Maricar kanina regarding yung sa pag-compare kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng dating Pangulo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. And I quote yung sinabi niya, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan din katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president in case or na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Yun na nga po nakakapagtaka eh. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papong tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV. Kay Ian Cruz muna, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, dun sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si PBBM at sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Last question, Clisel Pardilla, PTV4. Yusek, Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala niyo mga santo kayo. Hindi nakakabuti yung gagawin kong pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa niyo? How do you respond to that? Hindi, I know, we are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino pa iba yung isa? Kalunsod. Yeah. Okay, St. Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po,
pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, sasabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iingga niya sa taong bayan na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang. Okay. Maraming salamat.